Good morning mga guys. Andito ako ngayon sa puno na to sa Kaimito. Araw po ng linggo. Walang gaanong gawa sa service. At tatapos lang namin gumawa ng electrical kahapon. May mga gagawin din sa shop. Hindi pa kami nagbukas. Kaya araw ng linggo, relax lang. Makinig ng salita ng Diyos at magre-reels, tapos mag-reels, magpo-post, tapos pagkatapos mag-post, magtatanim na naman ng gulay. Maraming gawain kahapon, yun, sa electrical kami kahapon. Kaya pag araw ng linggo, yun, laging nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos. Kaya mga kaibigan, sa ating buhay bilang isang Kristiyano ay papasalamat tayo sa Diyos na may gawa ng langit at lupa at mga tao, hayop, halaman at mga bagay-bagay. Sa kanyang kasaysayan dito sa ibabaw ng mundo, mula pa kay Eva at Adan, napakahaba ng kwento hanggang kay Abraham, kay Moises, hanggang sa nagkataong tao, si Jesucristo na ating Panginoong Diyos. At sa mahabang kasaysayan ng Holy Bible and all New Testament at New Testament, napakahaba ng mga kasaysayan. Napakahaba. Kung susulatin sa buong mundo ang kasaysayan ng Panginoong Diyos ay hindi magkakasya. Sa dami ng kanyang kasaysayan dito sa ibabaw ng mundo. Simula nung nilalang niya, binuksan niya ang langit at lupa. Naglagay siya ng tao. Naglagay siya ng mga hayop sa karagatan, hayop sa ilog. Naglagay siya ng mga pananim upang ang tao ay mabuhay at magbungkal ng lupa. Yan ang number 1 na kailangan magbungkal ka ng lupa upang makapagtanim ka kung anong mayroon. Maraming klase ang pagtatanim. Sa mula palay, mga gulay, sari-saring gulay. Yun. Pagdating naman sa mga tubig naman, napakaraming isda sa ilog. Sari-saring isda sa ilog na kanyang inilagay ng Diyos sa mga tubig. Ganon din sa dagat. Hindi mo mabibilang kung ilang klase ang nasa dagat. Ilang klaseng isda ang mayroon sa dagat. Kaya ganun pa man, napakarami talaga ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, puro kabutihan. Pagdating sa mga bagay na kanyang nilalang dito sa ibabaw ng mundo. At nakita niya na ginawa niyang mga tao mula kay Eva at kay Adan. Tapos yung kanyang anak ay nagkasala at pinatay niya yung kapatid niya. Pinatay niya ang anak ni Eva at Adan. Pinatay ng kanyang kapatid na si Abel at Cain. Si Cain ay medyo mas talaga siya. Kung si Cain parang napaka siluso. At kung ano yung binigay ng Diyos
Ay si Abel naman, anong ginawa niya kay Abel? Bakit nawala si Abel? Kaya tayo mga tao sa kasalukuyan 2023, ang haba na ng panahon. Kaya ang daming kasaysayan na ng tao. Kaya mapalad ang mga taong sumasampalataya sa Diyos. Mapalad ang kumikilala sa Diyos. Sabi nga sa kasabihan, gawin mo ang mabuti, iwaksi mo ang masama. Kasi ang masama, ayan kay Satanas yan. Kaya iwaksi natin. Kaya kailangan sumampalataya tayo sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sapagkat tayo ay pinanganak niya. Tayo ay mga anak ng Diyos. Bagamat tayo'y nagkasala, mahal na mahal tayo ng ating Amang nasa langit. Sino yung Amang nasa langit? Ang Amang nasa langit ay si Yahweh. Si Yahweh ang Ama. Ang kanyang anak ay si Jesucristo na nagkatawang tao dito sa lupa. Kaya mga kapatid, makinig po kayo sa aking mga kwento. Hindi naman ako perpekto, pero ibinabahagi ko sa inyo ang mga salita niya. Nasa verse sa Bagong Tipan, sinabi ni Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung kilala nyo ako, ay kilala nyo na rin ang aking Ama at inyo nang nakita. Pero sa panahon ngayon, paano mo makikita ang ating Panginoon? Hindi sa pamamagitan ng ating kapwa. Makikita mo siya sa ating kapwa. Kung gaya ko, nakita nyo ako, makikita mo sa ating kapwa kung siya ay makadiyos. At makikita mo siya kung siya ay makadiyos o sa kanyang puso. Pero ang sa kalooban ng isang tao ay ang makakaalam lang noon kung malinis ang kanyang budi ay ang Panginoon. Kaya nga, sabi niya, ang katotohanan. Kaya, hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng salita ng masama sa ating kapwa. Hindi tayo pwedeng magmura. Mga putang na yan, bawal yan, bawal yan. Mga gago, bawal yan. Ang magaganda, pupurihin mo ang iyong kapwa upang ikaw ay papurihan din. At kung ano man ang mga bagay na iyong nakikita, ay huwag mong pakikialaman kung hindi sa'yo. Ngayon, kung gusto mo na maging sa'yo, magpaalam ka. Hingin mo kung papayag. Kung papayag, kunin mo. Kung hindi pumayag, pag hindi pumayag, ay huwag mong kukunin. Kasi ayaw niya. So kung bilhin mo, o ganun. Ang katotohanan yan. Yan ang tinatawag na katotohanan. Tapos, kahit walang tao. Wala. Pumasok ka sa isang bahay, walang tao. Tapos kumuha ka ng pinakamaliit na bagay. Alam ng Diyos yun.
Ngayon, ibig sabihin, nagnakaw ka pa rin sa kanya. Maliit man o malaking bagay ang ninakaw mo, pag nanakaw pa rin yun. Kaya nga, may mga pagkakasala tayo na nauwi sa pagkakulong, nauwi sa pagkamatay, nauwi. Pero ang pinakamabigat na pagkakamali ng isang tao ay ang lapastanganan mo ang Panginoong Diyos. Sino siya? Siya ang may gawa ng langit at lupa, si Yahweh. Sino pa? Ang kanyang anak na si Jesucristo na pinagkatiwala niya. Pinagkatiwala niya sa kanya, pinagkatiwala sa kanya ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa at maging sa langit. Kaya nga, di ba, pagka nanalangin tayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, salamat po sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, iningatan mo ako. Wala akong sakit. Salamat po. Wala akong pera. Walang pera. Kahit may barya ka, wala ka pa rin pera. Pero ibig sabihin, may pera ka nga, pero barya lang. Hindi sasapat para dun sa mga pangangailangan mo. Diba? Hindi sasapat dun sa mga pangangailangan mo. Kaya nga, ang katotohanan ay nasa Kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, ako ang daan. Kaya, siya yung daan. Ibig sabihin, daan, lalakad ka. Pero ang daan pala na yan, yung daan na maluwag, andun pala yung mundo. Na kung saan andun yung inuman, tagayan, murahan, sayawan, kung ano mga bagay na nakapalibot. Ang pinakamakipot na daan, ayun. Mahirap makapasok doon, parang butas ng butas ng karayom. Yan ang pagdadaanan mo para makapasok sa Panginoong Jesucristo. Makakapasok ka doon kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Alam naman natin na makasalanan tayo. Makasalanan tayo. Napakasalanan natin. Sa isip, sa gawa, at sa ating mga salita, makasalanan tayo. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan upang mag-isip tayo ng mabuti. Binigyan tayo ng mga kamay para gumawa tayo. Binigyan tayo ng paa. Lahat. Ang daming, lahat ng klase ng buhay natin, bawa buhok, may mga yan, may halaga, kilay, pilikmata. Kung tinan mo kung paano tayo ginawa. So, may buhok, may kilay, may ilong, may bibig, may bigote, tainga, lahat. Kaya, ayan, mayroon tayong paa. Ayan, paa. May paa, may isip. Kaya ang tao, ang hirap ispilingin eh. Bilang ako, ang hirap ispilingin. Pangit ka na nga. Ay, pangit pala ako. Mahina ka pa magsalita. Wala ka pang ganong alam. Pero kapag ikaw pala ay sumasampalataya sa Diyos na ating Panginoon, ay ibibigay sa iyong lahat. Ano mga pangangailangan mo? Pananalita, sa isip, sa gawa, at makagawa ka ng mabuti. Kailangan mula sa Diyos. Mula sa Diyos ang iyong puso. Kailangan buong puso ka.
makipaglaban sa tao. Makipaglaban ka ng mabuti. Hindi ibig sabihin makipag-away ka. Diba? Kailangan lumaban ka. Ano ang mga paglalaban natin gagawin? Una, pagising mo sa umaga, manalangin ka. Ano ang mga dapat mong gawin? Sa loob ng pamamahay, ang daming trabaho. Diba? Kahit araw ng linggo, ang daming trabaho. Ililigpit mo yung pinagtulugan mo. Magwawalis ka. Unang-una, magsasaing ka. Magsasaing ka. Oh. Magugas ka ng pinggan. Iigib ka ng tubig. O, ang daming kailangan. Mawawalis. Maglalaba. Sasampay. Ang dami nang gagawain sa loob ng palang pamamahay. Ang daming gagawin. Kaya kung ikaw, wala ka sa Panginoon. Kung wala ka sa Panginoon, ang gulo ng utak mo. Sus, dami namang gawain dito sa bahay. Sus, maglilinis, magliligpit, mag-aayos sa mga kalat, magre-repair, gagawa ka ng bahay, gagawa ka ng mga kung ano-ano, pader o ano-ano, daming gagawin. Pag lumabas ka naman ng bahay, marami ka naman makikita. Mga ano mo, mga marites, ang dami. Oh, si Eddie Boy, gumala na naman. Saan kaya pupunta yun? Ayun pala. Pupunta sa bundok. Magdadamo, magtatanim. Sasali pa sa agriculture. Magre-repair pa ng appliances. Oh, daming gagawin. Tapos pag naka-uniform ka pa, police hotline, rescue, tutulong ka sa mga tao na mga nangailangan. Yan ang the best. Rescue ka. Kung may pera ka, maganda magbigay ka. O kung may may mga sakit, tutulungan mo siya. Yan pagdating sa paglabas ng bahay, dami mo makita aksidente, banggaan sa karsada, nag-aaway, nagsusuntukan, may guyera pa sa Israel at Gaza. Oh, di ba? Ang dami. Pag lumabas ka ng bahay, ang dami mong gagawin. Oh. Tapos, mag-ano ka pa, mag-rails. Mag-ano ka pa, magpo-post ka pa na ikaw ay pogi. Hindi ka naman pogi. Pangit ka naman. Tingnan mo naman yung mata at kilay, pangit. O, diba? Daming gagawin. Pag lumabas ka ng bahay, ang dami mong gagawin. Magbibidyo-video ka, makikipagkwentuhan ka, makikipag-inuman ka. Ang dami mong gagawin pag nasa labas ka ng bahay. Pero ang pinaka-the best na gagawin mo ay magtrabaho at kumita. At ang pag-uwi mo sa bahay, pag-uwi mo ng bahay, meron kang mauwing bigas. Meron kang isda o kaya gulay, karne o kaya mga prutas. Mauwi mo sa bahay. Bukod doon, kailangan may pira ka pa. O, ibibigay mo sa iyong asawa o sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid. Ibibigay mo pa yan sa mga kapatid mo. Bigay mo sa mga anak mo, bibigyan mo pa yan. O, asawa, pag uwi mo sa asawa mo, bibigyan mo pa yan. Diba? O, kaya ikaw, Eddie Boy, dami mong responsibilidad. Kaya, pero, kahit na,
Marami tayong responsibilidad sa buhay. Ano ang una mong gagawin? Ha? Ang una mong gagawin ay ganito. Manalangin ka sa Diyos. Ang iyong Diyos na may gawa ng langit at lupa, mga tao, hayop, halaman at mga bagay-bagay at ilog at mga karagatan. Kailangan mo sumampalataya sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Para ikaw ay maging matatag. At siyempre, yung mga problema mo, kapag inilapit mo sa ating Panginoong Diyos ang iyong problema, Lord, bibigay ko po sa iyo ang bibigay ko na lang po sa iyo ang problema. Ilalapit ko po sa iyo ang aking problema upang matulungan mo. Siyempre, ang Diyos ay Espiritu. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya ganun tayo. Kasama tayo sa, kumbaga, tayo ang imahe ng Diyos. Kawangis tayo ng Diyos. Huwag kang mahihiya. Dahil kawangis tayo ng Panginoon Diyos. Kahit na ikaw may mga guhit-guhit. Ibig sabihin, may mga guhit-guhit ka na dyan. Ay naabot mo yan. Tumanda ka na. May mga guhit-guhit na yan. Ibig sabihin, tumanda ka na. Hindi ka na mananatiling bata. Hindi ka mananatiling bata. Nakita mo, may puti ka na. Dati nagpapakulay ako. Pero, di na pala kailangan magpakulay ng buhok. Alam mo kung bakit? Kung ayaw mo na magpakulay ng buhok. Kasi, iyan ang binigay sa iyo ng Diyos. Na pumuti ang buhok mo. Pasalamat ka. At pumuti ang buhok mo. Yung iba nga, hindi na pumuti . Bata pa lang. Edad pa lang, ganyan, maliit pa lang. Hindi na pumuti ang buhok. Kaya pasalamat ka, pumuti ang buhok mo. Di ba? Kaya, salamat ka, malakas tayo. Kaya, tayo, ano man ang buhay natin ngayon, pangit ka man, maganda ka man, pogi ka man, o gwapo, sikat ka man, artista ka man, senador ka man, presidente ka man, sino pa? Pero lahat sa Panginoon pantay-pantayan. Pinakamababa hanggang sa pinakamataas na highest level ng posisyon ng tao ay sa Kanya pantay-pantay lang yan. Dahil tayo mga mahal tayo ng Panginoon. Yan, tatandaan natin. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya tayo, ang hirap magpaliwanag . Kung tayo lang talaga hina ng kukuti natin. Ang hina ng kukuti. Bakit? Tao lang naman tayo . Pero kung nagmula ang katalinuhan mo mula sa Diyos, ay ang mula sa Diyos ay ipinahayag niya ang kanyang kalooban na sumunod ka sa Kanya. Ano yung mga pagsunod? Ano ba yung mga pagsunod? Ang dami. Ano ang unang-una? Sabi, mula ka palang maliit. Anak,
dumidi ka na. Para paglaki mo, makatulong ka sa magulang mo. Nung lumaki na, naglalaro na. Anak, sobrang ka malikot. Malikot ka na. O ito, pagkain mo. Lumaki ka naman. Pasaway ka na. Di ka na mautusan. Di na maghugas ng pinggan. Di ka na mautusan sa paghuhugas ng pinggan. Nagbinata ka na, nag-aaral ka na. Concentration mo sa pag-aaral. Hihingi ka sa magulang mo, ganyan. Hingi ka sa magulang mo, baon. Baon. Baon mo sa pag-aaral. Kung ano-ano pa mga kailangan sa buhay. Hanggang sa nakapagtrabaho, hanggang sa nakatapos ka na ng pag-aaral. Nakapagtapos ka ng pag-aaral, nag-apply ka ng trabaho, may trabaho ka na. Ay yung iba, hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya sila ay construction worker, magsasaka. Walang mga pinag-aralan Construction boy, walang mga pinag-aralan. Pero alam mo kung bakit ipinagmamalaki sila ng Diyos? Iniligay sila ng Diyos doon. Dahil kung walang magsasaka, ay walang kakainin ng mga tao. Sige nga. Kahit hindi sila nakapag-aral, ay pinagmamalaki sila ng Diyos. Kasi kailangan ng tao yan. Magsasaka. Number 1, pagkain ng mga tao. Bigas ng nagkukuhanan, gulay, o mga prutas. Mga magsasaka. Farmers, yung mga pag-aalaga ng mga manok, baboy. Di ba? Yung mga ganun, maraming mga... Kaya yung mga hindi nagsipag-aral, hindi nakatapos, akala nyo wala nang halaga yan. Akala nyo na wala nang halaga yan. Nagkakamali kayo. Dahil kahit hindi nakapag-aral yan, pero itinataas ng Diyos yan. Kasi alam mo kung bakit. Construction boy. Kung wala ang mga yan, wala kayong bahay. Siguro wala kayong masisilungan. Kahit yung mga mayayaman, wala kayong masisilungan. Kaya yung mga hindi nakapag-aral, ipinagmamalaki ng Diyos yun. Dahil kaya hindi sila nakapag-aral, inilagay sila ng Diyos para sa mababang pamamaraan, nandun sila. Kasi sila ang gagawa ng helper, maghahalo ng simento, hakot ng buhangin, ayos ng mga hollow block ganyan, pagbaba ng bubong, paggagawa ng bubong, ang building, di ba? Kung wala yung mahihirap, wala yung mayayaman, di ba? Kaya pasalamat tayo sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral kasi sila ang maipagmamalaki natin. Nasa kanila ang buhay ng mga mayayaman. Tingnan mo sila yung Kaya may mga katulong Alam mo ba yung mga katulong? Malaking bagay yan sa mga mayayaman. Alam mo bakit? Sisilbihan mo yung mga amo mo. Pakakainin mo yung mga anak nila. Iatid mo sa eskwelahan. O kung ano-ano pa. Di ba? Kaya inilagay ng Diyos yan dahil yan yung maglilingkod sa tao. Napakalakas ng papel niyan. Di ba? Kaya kahit yung walang mga pinag-aralan, yung mga mangingisda, yung walang mga ang iba nun, nag-aaral lang, hindi nakagraduate, hindi naman nakapag-aral, pero pinagmamalaki ng Diyos yan. Kasi alam mo bakit? Kulang mangingisda, di ba? Wala tayong isdang makakain. Di ba? Wala tayong makakain na isda. Sari-saring isda, may malalaki, may maliliit, di ba?
Dahil dun, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Kung nakapagtapos yon, nag-engineer, o hindi mangingisda yon. Kung doktor, hindi na mangingisda yon. Kung abogado, hindi na mangingisda yon. Kaya lahat